Dahil ang sinasabi niya, nanumpa na sa harap ni Lacson, ha? Ako'y nanunumpa na magsasabi ng katotohanan sa harap ni Lacson. Pero nahanapan pa nila ng butas yun. Hindi po nila nahanapan ng butas na nagsisinungaling. Nahanapan nila ng butas na yung pineke daw yung notaryo. Si Senator Marcoleta po, ngayon pong dyan po sa Sandigan Bayan, ngayong araw na ito, ay nag-plead ng not guilty, no? Sa 2 kasong isinampa sa kanya. Okay? So, sana mapabilis na po yung proseso kasi yung mga kaso naman po ni Senator Marcoleta, sabi nga niya, gawa-gawa lang para lang mapigilan siya, pero hindi po obra na siya po ay manatiling nakakulong samantalang wala naman pong basehan yung isinampa sa kanyang mga reklamo. Naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, July 22, 2026. Kaugnay ng kinaharap niyang kasong plunder. Dalawa po yan, yung kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 o Anti-Gift Giving Law para sa mga pampublikong opisyal. Ito po, nag-ugat po itong kaso na to sa sakdal na 75 milyong halaga ng campaign donations na di umano ay hindi idineklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta. Kasama sa mga kinasuhan ng kanyang donor, yung mga nagbigay po nitong 75 million na sina dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Okay, sa kasalukuyan po, nakapiit si dating Senador nakapiit po si Senador Marcoleta dyan po sa may Payatas, sa New Quezon City Jail na matatagpuan po sa Payatas. Okay. Matatandaan po natin na naaresto po si Senator Marcoleta at siya po ay pansamantalang na hospital arrest dahil po sa kanyang mild pneumonia na karamdaman. Ngayon po ay naroon po siya nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Okay. Maliban po dyan, so talakayin po natin, no? Bakit po tayo naniniwala na mabibigyan po ng o mapapalaya ito si Marcoleta, Senator Marcoleta? Dahil malinaw naman po yung sinampa po sa kanya na 75 million ay campaign donation. Wala naman pong nagsasabi na ito po ay binigay kay Senator Marcoleta para magkaroon po ng o manghingi po ng pabor, no? Yun po kasi yung definition po ng kaso na Presidential Decree number 46 para maiwasan na magbigay ng pabor. Actually, yung nangyari po, hindi po nakahingi ng pabor yung mga nag-donate ng campaign donation kay Marcoleta, no? Kasi yan na nga, kaso po ang inabot nila. Hindi po sila nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Unlike po sa isang tao, sa isang kandidato na nakatanggap din po ng campaign contribution mula po kay Lagdameo, mula po kay Tio Laurel. Sino pa ba yung isa na malaki rin na nagbigay? Dito po kay Mel ng Pagcor. Ano na nga apelyido ng Milyonaryo ng Pagcor? O PCSO pala, PCSO. O sila po mga nagbigay din ng malalaking campaign contribution eh. Mas malaki pa po kaysa dito sa pinagsama-samang campaign contribution kay Senator Marcoleta. Si Lagdameo lang, mas malaki pa po yung binigay na campaign contribution ni Lagdameo kay Pangulong Marcos. Ngayon, kung mali po pala yung magbigay ng Mel Robles. Yan, si Mel Robles. Ngayon, kung mali po pala yung pagbibigay ng campaign donation, kasuhan din po si Pangulong Marcos, kasuhan din po yung mga nagbigay kay Pangulong Marcos. O, di po ba? Bakit po si Marcoleta lang ang tanging may kaso? Kaya po sinisigaw na ito yung tema ng mga rally ng Iglesia ni Cristo eh. O, hindi pa po tayo check ha. Ako po,
Wala pa yata opisyal, no? Sino po yung mga iglesia dito? Wala pa bang opisyal yung sinasabi na February 27? Ba, malapit na yan. Oh. Sana balitaan nyo kami. Pagka isang malaking rally daw po yan. Kaya lang, hindi pa natin pwedeng i-announce. I-announce lang natin pag opisyal na. Malay nyo, ano lang po yan, di ba? Okay, sa makatwid po, kaya po natin tinatawag na selective justice na naman ito. Katulad po nung kay BP Sara. Imagine niyo yung NBI director, ang sinabi niya. Confidential po, hindi po namin masasabi kung sino po yung mga yung person of interest. Single po dyan sa mga kinausap ni BP Sara na hitman. Oh. Wala bang title? Hindi ko nalagyan ng title. Mahirapan na tayong habulin. Teka muna. Subukan nating habulin. Kaya pala nalilito. Walang pumapasok. Wala palang title. Baka, ayun, wala ngang title. Badong aratin. Kaya pala tayo konti pa rin. Teka lang po, lalagyan lang po natin ng titulo. Kasi po, pag walang title, hindi po yan na nire-recommend ni YouTube. Meron ba naman Badong Aratilis Vlogs is live? Lalagyan lang po natin ng title. Nakalimutan ko, Marcoleta. O yan, maraming salamat po sa nagsabi na walang title. Okay, tuloy na po tayo, no? Ikalawa. So yan po yung una, yung 75 million na sinasabi po na campaign contribution. Yung sinasabi naman po na kaya may kaso kasi hindi dinaklara sa SOSE at saka sa SALN. Matagal na natin to napaliwanag. Ulitin na rin lang natin, no? Hindi na po kaso yan. Hindi na po krimen, sabi ng COMELEC. Yung hindi po pagdedeklara ng SOSE sa anang campaign contribution sa SOSE ay hindi na po kinukonsider ng COMELEC na criminal offense. Kaya nga po, pinawalang sala na ng COMELEC itong si Senator Marcoleta. Hindi na po yan, wala na pong nilalabag na batas kasi may nagbago na po sa batas. So kung wala na po sa batas yung paglabag niya, wala po nilalabag na batas si Senator Marcoleta. Okay? So dito naman po sa hindi salin, paano mo yung ilalagay sa salin? Naubos na nga dyan po sa kampanya. Tandaan nyo po, ito po ay dinonate para campaign contribution. Para gamitin ni Senator Marcoleta. Kailan ba ng kampanya? Kailan ba yung eleksyon? Mayo. Paano mo ilalagay yan kung ubos na? Samantalang ang salin po, ginagawa po yan, December. Yung huling pera mo, kung magkano yung pera mo. Bakit po mapupunta sa salin yan kung ubos na? Hindi po yung salin, hindi po yan talaan ng mga pumasok at lumabas na pera sa'yo. Ang ibig po sabihin ng salin, magkano ang pera mo, magkano ang asset mo sa December 31, 2025. So kung ubos na po yun, nagamit po yung 75 million sa kampanya, ano pong isusulat na salin dun? Ano po yung isusulat sa salin? Ubos na nga. Nung Mayo pa lang. Okay. Ikalawa po, yung gift giving, ayan po, malinaw po yan, na wala pong paglabag si Senator Marcoleta kasi wala naman pong hininging pabor sa kanya yung mga nagbigay ng regalo. Wala nga pong pabor na naibigay si Marcoleta. Ganito po yan. Kung ang masama po, nagregalo ka out of the blue, wala. Exempted. Nakalagay po sa batas. Bawal magregalo sa public official, bawal magbigay ng monetary gift.
Pero ang exemption po ron, pwera lang kung ito ay campaign contribution. Oh. Malinaw po na campaign contribution yun eh. Kasi po, bakit po pinagbabawal po yung pagbibigay ng regalo? Kasi karamihan po ng nagbibigay ng regalo, dahil kultura po natin yung mga Pilipino, di ba? May utang na loob ka. Halimbawa, binigyan ka ng 100 million. May utang na loob ka ron sa tao na yun. It's either, pag presidente ka na, ilalagay mo siya as cabinet official, o advisor, o ilalagay mo siya na general manager o presidente ng Philippine Charity Sweepstakes, may bawi yung binigay na campaign contribution sa'yo, kaya ka pala binigyan para babawian mo sila ng posisyon sa gobyerno. Yun po ang pinagbabawal. Sino po ba napaboran ni Senator Marcoleta? Wala na nga nakuhang pabor yung mga nagregalo sa kanya. Kaso po, kasama niya ngayon na nakakulong. Imbes po na pabor ang makuha nila kay Senator Marcoleta, kaso po ang kanilang kinaharap dahil sa nagbigay sila ng campaign contribution. Okay. So, sabi po ni Senator Marcoleta, not guilty. Sana makita ng sandigang bayan yung mga katwiran na to, no? Dinismiss na yan, 75 million, dinismiss na ng COMELEC, hindi siya election offense. Hindi siya pwedeng ilagay sa SALN dahil hindi naman siya pera ni Senator Marcoleta noong December. Ubus na po siya, Mayo pa lang, dahil Mayo ay election. Okay. Sana po maliwanagan at makalaya na po para naman makarinig tayo ng nambabalatuba sa mga katulad nitong pilit tong mga prosecutor na maglatag ng mga testigo na wala naman pong kinalaman sa kaso. Okay. Good luck, Senator Marcoleta. Sana makapagpiyansa ka. Sana. Ay, meron pa palang isang balita kay Senator Marcoleta. No? Nag-apply din po si Senator Marcoleta na humiling sa impeachment court na siya po ay makaboto mula sa kulungan. Hiniling kamakailan ni Marcoleta sa Senate Impeachment Court na payagan siya makaboto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit siya ay nakadetine. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ipapasa ng sandigang bayan sa Senado ang usaping ito dahil ang kapulungan ang may kapangyarihang mag-amyenda ng sarili nitong patakaran para sa partisipasyon ng mga nakakulong na miyembro. O, teka muna. Tanong mga kapatid, hindi ba binasura na ng sandigang bayan yung kahilingan ni Jinggoy Estrada na siya ay makalahok? Ano po pagkakaiba nito? Kasi po si Jinggoy, sinuspend. May suspension po eh. Si Senator Marcoleta, wala pong suspension. Okay. Alam nyo, kailangan talaga si Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta, tama naman po yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang, nakukulangan tayo sa bangis eh. Yung, kita nyo, natuwa tayo lahat nung binarabara na ni Pia Cayetano si Jerbil Luistro. Di ba? Barado eh. Akalain mo, naglagay kayo ng mga testigo na wala namang kinalaman sa kaso? At yan po ang puna kay Senator Escudero. Bakit mo inalaw? Ito po ang puna sa kanya. Nito pong si Panelo. Sabi po ni Panelo, Chis, a walking disaster. Yan. Ito ang naging matinding puna ni dating Chief Presidential Legal Counsel at spokes Attorney Salvador Panelo sa pagpe-preside po ni Senator Chis Escudero matapos payagan ang pagbanggit sa affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Panelo, ito po ang kanyang pahayag. This presiding officer, excuse me Chis you're a walking disaster pagdating sa pag-preside mo. Kasi hindi mo dapat pinayagan yun. It was just a scrap of paper. So yung pinabasa niya po, yung scrap of paper, parang
nagpropaganda lang po. Kita niyo yung mga sinabi doon na si BP Sara ay sangkot. Sangkot na po siya dyan sa kaso sa ICC. Lintik na yan. Baka mabalitaan na lang natin. May warrant of arrest na naman si BP Sara sa ICC na. Talagang wala na talagang katarungan dito. Okay. Sabi po ni Panelo, napatunayan ba ni Chis Escudero? Kasi ang sinasabi, ito raw dokumento na to, ito raw yung bahagi, yung binasa po ay bahagi ng dokumento ni Las Cañas doon sa ICC. Thank you very much kay Belen na nagbigay po ng pangkaping $199. Maraming salamat. Gawin na muna natin tong moderator si Belen. Yan, thank you po. Okay. Una, paano ang tanong niya, paano mo malalaman na that paper is the exact reproduction of the affidavit in the ICC? Hindi nga napatunayan. Okay. That's not an excuse to allow irregularities in the proceeding. Bakit po irregular? Bakit po naging irregular yan? Dahil, una, itong papel na to na pinag-uusapan natin ay hindi po notaryado at wala rin pong pirma ni Las Cañas. Saan ka nakakita? At si Matibag po, hindi naman po siya si Las Cañas. Tandaan nyo, mayroon pong tumistigo sa Senado, nagngangalang Gutesa. Siya po ang parte po nung pagde-deliver ng maleta. Di ba? Siya po ay nagdi-deliver. Siya po yung nanumpa sa Senado. Pero kinwestiyon pa rin ng magaling na BRC chairman at that time na si Panfilo Lacson. Dahil ang sinasabi niya, nanumpa na sa harap ni Lacson. Ako'y nanunumpa na magsasabi ng katotohanan sa harap ni Lacson. Pero nahanapan pa nila ng butas yun. Hindi po nila nahanapan ng butas na nagsisinungaling. Nahanapan nila ng butas na yung pineke daw yung notaryo. Kita nyo na? Yung tao na yung saksi mismo. Ano po yung paulit-ulit nating naintindihan dyan? Ang naunawaan po natin, dito po, maski yung naunang actually, si Lacson yung dapat kumikibo. Kasi si Gutesa nga na siya na mismo yung testigo. Ito po si Matibag, hindi po siya si Las Cañas. Ang pinabasa sa kanya ni Luistro, testimonya ni Las Cañas sa ICC. Walang notaryo, walang pirma. Kaya ito po ay isang scrap of paper lang ayon kay Panelo at ayon din po sa defense. Pero ang tanong, bakit pinayagan ito ni Chis Escudero? Yan nga yung binara sa kanya ni Pia Cayetano. Sasabihin mo na hindi yan yung ultimate. Bakit mo pinabasa? Hindi mo man lang chinek na walang notaryo, na ito ay hindi po testimonya ni Matibag. Tinitestimonya ni Matibag si Las Cañas. Kaya nga ang tanong ng defense kay Luis to. Di ba? Ito bang gaano ka-importante? Sino ba nagtanong? Si Pia Cayetano ba? O yung depensa? Si Pia Cayetano yata. Gaano ba ka-importante si Las Cañas sa inyo? Anong sagot ni, hindi po. Wala pong kinalaman. Wala palang kinalaman. Bakit nyo binanggit? Ibang kaso po yung sinasabi kay Las Cañas, hindi po yung pagbabanta, di umano ni BP Sara. Gustong ipakita sa testimonya ni Las Cañas na si BP Sara ay may tendensiya talaga na ipagawa yung binibintang nila. May kakayahan talagang mag-threat si BP Sara sa Pangulo ng Pilipinas. Ano po ang problema dyan? Ano po ang sablay dyan? Una, hindi naman si Las Cañas yung nagbabasa ng kanyang sinabi, kundi si Matibag. Isang tao lang ba si Las Cañas at si Matibag? Bakit mo inalaw? Presiding officer, kaya kasi nasabi ang walking disaster ka . Testimonya ni Las Cañas, babasahin ni Matibag. Ang question nga, sigurado ba kayo na yan yun? Yan yung mismong testimonya ni Las Cañas.
Bakit mo pinayagan, Cheese? Kasi gusto niya ipropaganda sa mga tao. Wala talaga silang yung unang 3 testigo, wala pong kinalaman. Tignan niyo po yung tanungan para magka-ideya kayo. Ito po ang tanong ni Attorney Mark Binluan kay Director Melvin Matibag. Attorney Binluan, were you present at the November 23, 2024 press con? Sagot ni Matibag, I was not present. Was there any NBI agent present? Not that I know of. Sa kabila po ng pagtestigo nyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyayaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI director nung panahon na yun. So lahat po ng pinag-uusapan natin na pangyayari, wala pong kinalaman si Matibag. Sa haba ng testimonya ni Matibag, yan lang po ang present sa kanya. May kinalaman ka ba doon? Kung wala kang kinalaman, ano ang tawag sa testimonya mo? Hearsay. Tinagalog pa nga. Masakit lang pag tinagalog, di ba? Ang Tagalog ng hearsay, chismis. So, ibig sabihin, lahat ng ito, yung testimonya ni Matibag, hearsay lang. O, ano naman yung pinunto ni Pia Cayetano? 2 lang. Ang iharap lang sa korte, yung may personal knowledge. Ang testigo po dapat na iharap sa korte, may personal knowledge. Umamin po si Matibag, wala po siyang personal knowledge sa mga pangyayari. Ano po ba yung sinasabi natin pangyayari? Yung basihan po nila na si BP Sara ay nagtangka o may threat sa buhay ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi ba NBI siya ba dong? Oo nga, tinanong na nga siya eh. Siya nga po nagsabi, hindi pa po siya taga-NBI. Nung kinundak yang at least yung unang 2, kahit wala po silang personal knowledge, yung dalawang NBI agent na naging testigo, kahit wala silang personal knowledge, at least sila po ang nag-imbestiga. Dito kay Director Matibag, wala na siyang personal knowledge, wala pa siyang kinalaman sa pag-imbestiga. So double hearsay na yun. Tapos, ang lahat po ng dokumentong iharap, notaryado. Tataka nga ako kaya dapat consistent si Lacson dito. Kung question mo yung notaryo ni Gutesa, kahit na siya ay nanumpa sa harap mo, kinwestiyon mo pa rin yung kanyang testimonya na notaryado naman. May question ka pa. Bakit ito walang notaryo? Walang pirma ni Las Cañas. Hindi mo kinwestiyon, Ping Lacson. 1,400 po tayo, konting patalastas. 339 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po tayo. Okay, isa-isahin po natin tong mga pangyayari. Marami po ito eh. Yan. At yan po, alam naman natin na ito po ay bahagi ng propaganda pa rin nila kay BP Sara. Kahit po malabo na sila po ay ma-convict si BP Sara dahil wala silang numero, tinutuloy-tuloy pa rin po nila yan. Ang direksyon po nila para siraan si BP Sara. Pero dahil immune yung tao sa paninira nyo kay BP Sara, ito po resulta. Positive 31 si BP Sara sa latest survey. Negative 7 si BBM. 57%. Majority ng Pilipino gusto si BP Sara. May tiwala kay BP Sara. 34%. Halos 1/4 lang o 1/3 lang po ng mga Pilipino may gusto kay BBM. Majority ng Pilipino ay may approval rating kay BP Sara. Pulse Asia naman to. 29% lang po kay BBM. Etc. etc. Tapos sasabihin nyo, idedemanda nyo ng betrayal of public trust. Majority ng Pilipino gusto si BP Sara. Majority ng Pilipino may trust kay BP Sara. Majority ng Pilipino approve ang ginagawa ni BP Sara. Tapos sasabihin nyo, binetray niya yung public trust. Wala daw kinalaman yung taas na rating sa betrayal of public trust. Utot mo,
Kiko Pangilinan.